Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Yes, Lord. O, lingapin mo kami. At huwag masayang ang sandali. At walang sandali ng bawat araw ng aming pagkabuhay na hindi namin magamit sa pagpaparangal sa iyo. Ligapin mo kami at alisin mo kami sa aming sarili at ilipat kami sa kagandahan at kaginhawahan ng iyong pagmamay-ari sa amin. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Oh, Jesus. Ang aming sarili, kung hindi mo isisiwalat kami sa aming sarili. May mga lihim na lantad sa iyo na lingid sa amin. May mga nakatagong pagkakamali na kita mo, ngunit di namin nakikita. Madalas palagay namin kami ay tama at di namin namamalayan ang magdarayang puso na hindi kontrol ng Panginoong Hesus ang kadalasang nagpapahamak sa amin. Kaya heto kami. Kailangan namin ng iyong makapangyarihang paghipo. Di namin nais na hindi mo matanggap ang lahat ng pagluwalhati at parangal. Salamat sa iyong awa. Salamat sa iyong kahabagan. At huwag mapigilan ang nakatakdang pagdadalhan mo sa amin. Kagilagilalas, di kayang sambitin ng pananalita ng sino mang tao. Joy unspeakable at di namin ibig na hindi namin ito marating. Salamat, Ama, sa pagkakataong ibinigay mo sa amin upang ikaw ay aming sambahin, awitan, papurihan, pasalamatan, at ito ay lahat ay iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Una, nais kong inyong maunawaan that God is so good. Alam natin ang sagot, all the time. All the time, God is good. So, alam po natin yan. Pero, nauunawaan po ba natin ang God is good? Kaya kung unawain po natin, if you have the goodness of God, it is not you, it is not either me, it is the fruit of the Holy Spirit. Whenever we are able to love, it is the fruit
of the Spirit. Kaya po yung tayo ay naging maunawain, yun po'y bunga ng Espiritu. Basta kung ano pong makitang kabaitan sa atin, Espiritu po ng Diyos, yung kumikilos sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. O Diyos aming Ama, Ikaw ay napakabuti at hayaan mong masaganang bumuhos ang iyong kabutihan sapagkat sa aming sarili wala kaming maipakikitang anumang kabutihan. Kaya kami ay lubusang ang pag-asa ikaw sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Si Moses po ay isang lalaki. Inaawit natin, "Show me now your glory." Yun po ay pananalita ni Moses. Ipakita mo ang iyong kaluwalhatian sa akin, sabi ni Moses. At ang sabi niya, itatago kita sa likuran ng malaking tipak na bato at tatakpan ko ang iyong mata dahil hindi ko hahayaang makita mo ang aking harapan. Ang ipakikita ko sa iyo ay likuran ng aking kaluwalhatian. At si Moses ay nakita niya ang likuran ng kaluwalhatian ng Diyos. At talagang siya po, laging tandaan po natin, in the presence of God there is fullness of joy. And joy also is fruit of the Spirit. Kaya nga po, kapag ikay nagagalak na hindi mo alam kung bakit ikay galak na galak, that is a manifestation, that is a proof that the Holy Spirit is mightily bearing fruit through you. Amen? Kaya kung laging nararamdaman mo na parang may darating na malaking pagpapala sa iyo, yun po ay assurance ng Espiritong nasa iyo na darating yun. Nakukuha niyo po? Kaya kung ang dama mo ay parang hindi ka mapagpapala, laging tandaan mo, huwag mong papayagan na ito ay makapwesto sa iyong isipan sapagkat ang katotohanan sa tuwing tayo magtitipon, sa gitna natin ay nandun ang presensya ng Panginoong Hesukristo at sa presensya ng Panginoong Hesukristo nandun ang kaluwalhatian. Kaya't ating kilalanin ang mahalagang katotohanan. Habang umaawit tayo, meron akong titulo pero wala akong talata. Nang ibig sabihin, napakadali pong kumuha ng talata. Pero kapag wala po ang kapangyarihan ng Espiritu, baliwala po yung talata bagamat ito ay salita ng Diyos na may kapangyarihan. Kaya nga inihalintulad ang salita ng Diyos sa pilak na nakabaon ng malalim. At ang pilak para makuha, kailangan ito ay hukayin. Ang ginto para makuha ito ay kailangang hukayin sapagkat ang isang onsa ng purot dalisay na ginto ay nasa loob ng 2 toneladang lupa. At unawain mong mabuti sa mga pagkalito natin, nandun sa gitna ng ating kalituhan, nandun sa gitna ng ating mga pagsubok, ang ginto ng salita ng Diyos dahil ang kapahayagan ay dadaloy sa iyo upang ikaw ay magningning at ibigin ang hustuhan ng Diyos. At habang tayo umaawit, kaya panay ang buklat ko dahil naghihintay ako ng tinig ng banal na Espiritu. Sa Psalm 73, verse 25. So ito yung talata ng titulo ng mensahe. Whom have I in heaven but thee? And there is none upon earth that I desire beside thee. So atin pong unawain, ito po yung possession sa langit at
possession sa lupa. Ano ang ating pag-aari sa langit at ano ang ating pag-aari sa lupa? At sino po itong umaawit? Siya po hindi pangkaraniwang tao, siya po ay hari. At ang napakaganda sa katangian ni David, siya po ay marupok, siya ay mahina, siya ay nagkakasalang mortal. Pero sa tuwing siya po ay i-confront ng propeta ng Diyos, inaamin po niya ang kanyang karupukan at ang kanyang kahinaan. So, ignoring sin when we are in sin is not healthy and good for us. Kailangan po sa sandali na isiwalat ng banal na Espiritu ang kasalanan, umiyak na agad tayo sa Diyos at humingi ng patawad. At ang titulo po ng mensahe, Who's first and what's first? Sino ang una sa iyong buhay at ano ang una sa iyong buhay? Apakaganda po na matuklasan mo. Sino ang una at ano ang una? At dito po sa ibinigay na teksto ng Psalm 73:25, Whom have I in heaven but thee? And there is none upon earth that I desire beside thee. So ang una po ay langit, at ang pangalawa po ay ang lupa. Yung iyong kasabikan at alab sa langit, ang maglalantad ng iyong hangarin sa ibabaw ng lupa. Hindi po basta tagumpay. Hindi po basta ang pagyaman. Hindi po basta magkabahay. Hindi po basta magkaroon ng mga sasakyan. Lahat po yun ay gustong gawin ng Diyos sa iyo at sa akin. Pero ang kadalasan ng nangyayari, tumitigil ang mga tao sa kayamanan at sa magagandang bahay at sasakyan at magagandang mga kasuotan. But that is not the main purpose of life. Sapagkat ang pamamaraan ng Diyos, ikaw at ako'y pagpalain. Ikaw at ako ay busugin. Ikaw at ako ay bigyan ng lahat ng ating kailangan at tayo'y hintayin niya kung ano ang ating susunod na gagawin kapag tayo ay napagpala. Sapagkat yung mga pagpapalang ating tinatanggap ay panimula pa lamang ng higit na pagpapalang ibibigay lamang niya kapag tayo ay nagpakita ng katapatan sa Diyos sa mga pagpapalang nauna ng ating natanggap. At pansinin po natin dito sa katanungan ng hari, sino ang kausap dito ng hari? Yun pong home ay tumutukoy sa personalidad. Sino ang aking pag-aari na nasa langit, kundi ikaw lamang? At wala nang iba. So, natiyak ng Haring David na ang mahalaga sa kanya ay ang Diyos at ang Diyos ng kalangitan ang siyang kanyang Diyos. Hallelujah. And there is none upon earth. Pansinin po natin, bagamat nagtapos yung unang bahagi ng talata sa question mark, ito po ay magkadugtong. At kung titingnan po natin, yun pong in closing parenthesis, doon sa but thee. Whom have I in heaven? And none upon earth I desire beside thee. So pag ginamitan mo po ng open and close parenthesis, ang ibig pong sabihin ay sino ang akin sa langit at wala nang iba na aking hinahangad sa lupa kundi ikaw lamang. Kaya kailangan ang ating buhay ay dahil sa Kanya, hindi dahil sa atin. Kaya nga, tingnan mong mabuti.
Life is about who's first and what is first in our life. Sino ang una at ano ang una? Kaya kung titingnan po natin sa Psalms 27:4, ayos kung makita natin kung sino ang una sa atin. Ano po ang sabi? One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Pansinin po natin yung lugar na gusto ni David na kanyang laging pupuntahan. House of the Lord and then temple of the Lord. So ako'y natutuwa dahil lahat tayo ay gustong pumunta ng Green Hills pag Friday Revival. Saan man 2 o 3 nagkakatipon sa Jesucristo, nasa gitna at kung saan nandun sa Jesucristo, ito po ay nagiging isang banal na lugar ng Diyos. At ang isa pang katotohanan, lahat ng nakipag-isa kay Kristo, ang kanyang kataway templo ng banal na Espiritu. Kaya pag tayo nagtitipon, ito na pinagtitipunan natin ay nagiging templo ng banal na Espiritu. At pansinin po natin kung ano ang ginagawa ni Haring David. Ano ang ginagawa niya sa bahay ng Panginoon at sa templo ng Diyos? Dalawa ang kanyang ginagawa na ang kanyang hinahangad sa loob ng bahay ng Diyos ay tanging ang Panginoon. At sa bahay ng Diyos, ang kanyang hahanapin ay tanging ang Panginoon. At wala siyang hihingin, wala siyang hahangarin, kundi magkaroon ng oras sa bahay ng Panginoon. Kaya kung iyo po itong isa sa puso na sa bahay ng Panginoon ay makaparoon. At ano ang gagawin natin sa bahay ng Panginoon? Nang ibig sabihin, every time, every day na merong worship gathering, kailangang hangarin mo na ikay makarating. At laging tandaan mo, merong pipigil para hindi mo magawa iyon. Una, ang layo ng iyong bahay. Pangalawa, ang traffic. Pangatlo, ang budget. Pero kung tayo magsasanay na huwag kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipong katulad nito. Ano ang ating gagawin sa pagtitipong katulad nito? Ang sabi ron, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life to behold the beauty, upang mapagmasdan ang kagandahan ng Panginoon and to inquire in His temple. So ano po ang ating hihilingin? Ano po ang ating hahangarin? Alam niyo po ba ang dapat hilingin at hangarin sa Diyos? To behold the beauty of the Lord. So ikaw at ako ay nilikha sa wangis, larawan at hawig ng Diyos. Hello? At ikaw at ako ay bahagi ng isang katawan at ako ay nagsasabi rito ng isang hiwaga. So what is the beauty of the Lord? Ating tingnan sandali sa Isaiah 45, and this is the spirit of wisdom and revelation that is flowing through my mind and lips. Sa Isaiah 45 verse, tingnan natin sa 3 at ating siyasatin. At ang sabi po dito, Isaiah 45:3, and I will give thee the treasures of darkness and hidden riches of secret places, that thou mayest know that I, the Lord, which called thee by thy name, am the God of Israel. Sinong kausap dito ni Lord, ng Panginoon? Si Cyrus, ang king ng Mede-Persian Empire. Dalawang hari po ito, Cyrus and Darius.
At dito po sa Psalms 45 ay mula chapter 40, simula ng paghahari ng Mede-Persian Empire matapos na talunin nila ang apo ni Nebuchadnezzar na si Belshazzar. At pansinin po natin, ang Diyos ang humirang kay Cyrus. At ang sabit pangako ng Diyos kay Cyrus, ibibigay ko sa iyo, sabi ng Diyos, ang mga kayamanan na nasa kadiliman at ang mga nakatagong mga yaman na nasa lihim na mga lugar. Ano ang layunin ng Diyos para kay Cyrus? That thou mayest know that I, the Lord, which called thee by thy name, am the God of Israel. Nang ibig sabihin, Cyrus, kapag iyong natanggap itong yaman na nasa kadiliman, mga nakatagong kayamanan na nasa lihim na mga lugar, na ang layunin ko kung bakit sinasabi ko ito sa iyo ay upang makilala mo na ako ang Diyos na pumili at humirang sa iyo para tulungan ang aking bayan. Kaya nga po, unawain nating mabuti. The beauty of the Lord is His prophecy. The beauty of the Lord is prophecy being fulfilled in our midst. Sa verse 4, for Jacob my servant's sake, and Israel mine elect, I have even called thee by thy name, I have surnamed thee, though thou hast not known me. Hindi po kilala ni King Cyrus ang Diyos. Pero hinirang siya ng Diyos para gamitin ng Diyos, bigyan siya ng yaman para ang Israel ay kaniyang tulungan at maitayong muli ang templo. Kaya mapapansin natin, Cyrus Darius, makikilala mo si Darius sa panahon ni Daniel, sa Book of Daniel. Kaya nga, ating unawaing mabuti, to behold your beauty and to inquire at your temple. So yun pong pagtatanong sa templo, ano po ba ang iyong ginagawa? Yun po ang pagtatanong. Sapagkat unawain po natin, wag kang pupunta sa isang lugar na wala doon ang Diyos at wag kang lalakad na hindi mo kasama ang Diyos. Mapanganib. Amen po ba? Ano mang iyong gagawin, kung hindi mo kayang idalangin ng todo, wag mo na munang simulan. Sapagkat sa dulo noon ay kabiguan. Kaya nga po, kailangang matuto tayo sa alab ng pananalangin. Kung wala po sa akin ang awa ng Diyos, matagal na po akong patay. Pero dahil po sa awa ng Diyos, dahil po sa habag ng Diyos, kaya't si David ay laging kinaaawaan ng Diyos sapagkat napakababa ng kanyang kalooban. Huwag pong ako ang maging sagwil sa pagpapala ng iyong bayan. Tulungan mo po ako at patawarin. Yun po ang contriteness of heart. Na kahit wala siyang nagagawang kasalanan, isiwalat mo yung secret error and hidden faults. Sa aking buhay, meron akong secret error and hidden fault that I do not know. Dahil hindi ko alam ang buong Biblia. Kaya kailangan ako ay nasa safe way. Blessed are the broken spirit and the contrite heart. God shall not despise. Ano po yung word na despise? Yung despise ay hindi wawalang halagahin ng Diyos ang isang wasak na puso. At sinong may wasak na puso? Yung tinatanggap niya ang kanyang kahinaan sa panahon ng kanyang kabiguan. Nakukuha niyo po. At ano ang contriteness? Ang contriteness ay handang magsisi kahit hindi pa niya alam ang kanyang maaaring nagawang kasalanan.
Kaya makikita natin na si David ay pinuri ng Diyos. Ang lalaking si David ay tapat sa akin. Ang lalaking si David ay may pusong katulad ng aking puso. Sino si David? Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Nakagagalak at nakakatuwa na maalaala ang kagandahan ng Diyos. Sapagkat ang sama-sama nating pagkakaisa at pagkakasundo ang siyang dahilan ng tagumpay ng gawain upang ang prayer mountain at ang prayer and worship building ay ating maitayo. At kita natin sa screen ang larawan na naabot na natin sa ating construction. At ito ay muling nangangailangan pa ng karagdagang salapi upang ito ay ating matapos. Kaya ang hamon ko, magkaloob ang bawat isa. At kung kaya mong magkaloob ng halaga na sa iyong paniniwala ay makaluluwalhati at makalulugod sa Panginoon, halaga na hindi mo pa naisa sa gawa at hindi mo pa na ipagkaloob kailan paman. Kaya't sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay dudulog sa Diyos upang sa iyong pagtanggap ng hamon ay makakilos at makagawa ang Diyos sa iyo at maranasan mo ang walang ubos na biyaya. O Diyos, lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito ay may bukas na puso at bukas na isipan at ang bukas na langit ay nararanasan nila sa araw-araw. At hayaan mo na sa bukas nilang palad, dumaloy ang libo-libong salapi para makumpleto ang gusali na dalanginan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, bless them, prosper them, at maranasan nila ang kaginhawahan at kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Marupok, mahina, magagalitin, at nakamamatay ang kanyang mga kasalanang ginawa. Pero si David din ay napakamapagpakumbaba pag nalaman niya na siya ay nasa kasalanan.
Kaya nung siya tumatakas palayo sa palasyo dahil sa pag-aaklas ng kanyang anak na si Absalom. At sila'y pinakain sa isang lugar at hindi niya nalimot yung ginawa doon sa isang lugar na sila ay tinangkilik at pinakain. At sa isang lugar naman siya ay binato ng lalaking ang pangalay Shimei. At siya'y inalipusta at siya'y binato at ang sabi ng kanyang mga general, "Mahal na hari, utusan mo kami at uutasin na namin ang lalaking ito." At ang sabi ni David, pansinin po natin ang kanyang pusong dalisay sa kabila ng kanyang karupukan. At ang sabi niya, "Wag! Hindi niya ako babatayuhin kung wala akong kasalanan sa Diyos." Wow! What a heart! Yun po yung lalaking may pusong katulad ng sa Diyos. Kaya pag ako ay nasa pagsubok, Diyos ko, ano po ang kasalanan ko? Madali pong manisi. Madali pong sisihin ang sarili. Pero wag na nating paligoy-liguyin pa, Diyos ko, ano po ang aking kasalanan laban sa iyo? Hindi laban sa tao. Sabi ni David, kay Nathan, nung siya ay ibulgar sa kanyang adulterous sin. Ang sabi niya, Diyos ko, sa iyo po, ako nagkasala. Bakit sa Diyos? Ay nagkasala siya kay Uriah at kay Bathsheba. At kay Ahithophel na kanyang tagapayo sa palasyo na lolo ni Bathsheba. Bakit sa Diyos siya umamin ng kanyang kasalanan? Sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng utos. Huwag kang mangangalunya. Kaya ang pagsuway sa utos ng Diyos ay kasalanan sa Diyos, bagamat may taong ginamit. Kaya nga unawain natin, kung ibig mong dakilain ka ng Diyos, be broken spirit and contrite heart. Huwag tayong pakasisiguro na tayo matibay at matatag. Kaya nga ang sabi ng 1 Corinthians 10:12, huwag kang magakalang nakatayo ka, ay ikaw ay matatag, baka ikay mapadupilas. Because the proud will be brought down, but those who humble themselves shall be lifted up. Basta tandaan po natin, ang simbahan ay gawain ng Panginoong Jesus. Amen? At laging tayo'y pumwesto sa matibay at matatag. Ako, wala akong may pagmamalaki. Kahit na naabot ko itong mga ganitong tagumpay, hindi ako magmamalaki. Kung hindi ako magtagumpay, doon ako dapat malungkot. Sapagkat ikaw at ako'y nilikha ng Diyos upang magtagumpay, kaya kay Hesus Kristo higit pa tayo sa mananagumpay. Kasalanan ng hindi magtagumpay. Amen po ba? It is a sin not to be successful. Dahil ang disenyo ng Diyos sa iyo at sa akin magtagumpay. At bakit ko natiyak na ang disenyo ng Diyos sa ating magtagumpay? Magbulay ka sa salita ng Diyos at iyong siyasatin yun at isabuhay mo at ang iyong landas ay magiging maunlad at maabot mo ang mabuting tagumpay. Joshua 1:8. Hello. That if you believe God and believe His preacher, if you believe God, your life will be established. If you believe His preacher, you will prosper and attain to good success. So the design of God for all of us is to be successful. Sabihin mo sa iyong katabi, kung hindi ka matagumpay, magbalik loob ka sa Diyos. At huwag kung sino-sino sinisisi mo, lahat ay nasisi mo, ayaw mong magsisi. Basta wala kang tagumpay, ikaw ang may kasalanan. Nakukuha mo po. Kung ano ang ating ginawa, yun ang mangyayari sa atin. Kaya nga po, sa Luke 17:10, wala po akong ipagmamalaki kundi ang Diyos. So likewise here, when you shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants, we have done that which was our duty to do.
Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapagtatagumpay ang pintuan ng impyerno. So, atin pong pansinin, sino ang nagtatayo ng simbahan? Hindi po ang pastor, ang Panginoong Jesus. Sino ang nagpapatuloy sa simbahan? Ang Panginoong Jesus. Kaya pag sinabing mangaral ako, it is a command. At pag ako'y nangaral, tiyak na magtatagumpay ang banal na Espiritu na gagamit sa aking bibig. Hello? Unawain mong mabuti, yung utos ng Diyos pag ginawa mo, huwag kang magyayabang pag ikaw ay nagtagumpay. Alam niyo kung bakit? Sa Luke 21, verse 14, pakikita ko sa inyo, sabi dito, settle it therefore in your hearts, not to meditate before what you shall answer. Ang napakahirap po sa pag-uusap, tayo po'y nag-iisip ng ating sasabihin at hindi natin pinakikinggan yung ating kausap. Dahil lagi tayong handa na idepensa natin ang ating sarili. At ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, pagpasyahan nga ninyo sa inyong puso na wag na kayong mag-isip pa kung ano ang inyong isasagot sa mga mahistrado kapag kayo ay dinampot at dinakip. So, ito po ay utos. At ang sabi sa verse 15, for I will give you a mouth and wisdom. Saan daw po manggagaling ang mouth and wisdom? For I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. Kaya pag ikaw po ay nagpapasakop ng lubusan sa banal na Espiritu, walang kaaway mo ang magtatagumpay laban sa iyo. You know why? Because mouth and wisdom will be given to us. Bibig ay sisidlan niya ng karunungan. Hindi yun galing sa ating pag-aaral, hindi yun galing sa ating pagbubulay, yun ay galing sa banal na Espiritu. Amen? At ang galing sa banal na Espiritu, walang masidhing kaaway ka na masasalungat yung wisdom na galing sa Diyos na mamumutawi sa iyong bunganga. Oh, napakaganda po ng Diyos. Who's first and what's first? Yan po ang tiyakin natin sa ating araw-araw na pagkabuhay. Sino ang una at ano ang una? Kaya nga sabi ni David, as the deer panted for the water, so my soul panted after you. Ang isa pong usa ay pag nauuhaw, hindi mo po yan mahaharang, hindi mo po yan mahuhuli sapagkat ang kanyang buong pag-iisip ay nakatuon ay doon sa batis na kanyang pinipuntir yung mauna ng inumin. At ang sabi ng Panginoon, bless the Lord, O my soul. So ang sabi ng Panginoon, blessed are they who thirst and hunger for righteousness. So who will be first? Kailangan pong ang Panginoong Jesus. And what shall be first? Kailangan pong ang kaharian at katwiran ng Diyos. Kaya kapag una si Jesus sa buhay mo, kapag una ang paghahari ng Diyos at ng kanyang katwiran, uunahin ka rin ng Diyos. Bibigyan ka ng kakaibang pagsubok dahil yung pagsubok mo ay katapat ng malalaking biyaya na kahindik-hindik kapag iyong natanggap at magkakaroon ka ng tinatawag na hindi mo kayang maipaliwanag yung kagalakang idudulot noong gagawin sa iyo ng Diyos. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, the blessing that we shall receive is incomparable, or the testing that we are passing through is incomparable to the glory that shall be given to us. Hindi pwedeng ihalintulad yung ating pansamantalang mga tiisin sa luwalhating ibibigay sa atin ng Diyos. Kaya ang atin pong pagunlad ay nasa atin pong
pagsunod sa Diyos. Wala po yan sa tao. Do not desire to be promoted by men, because you will flatter the man. Sa Quezon, babatusan mo yung tao na merong kakayahang ikaw ay i-promote. Pero if you desire promotion from God, magugulat ka na lamang yung mga taong hindi mo inaasahan siya ang magpo-promote sa iyo. Yung mga taong hindi mo inaasahan siya ang magbibigay ng milyon-milyong halaga ng kayamanan sa iyo. Why? So that you will know God. Amen? Kaya nga po, unawain nating mabuti. If I am not completely owned by God, there will be no humility. There will be no meekness. Because humility and meekness is the fruits of the Holy Spirit. When I am humble, it's not I. Because all that is in me are pride, arrogancy, flattering lips. But when you will see me humble and meek, that is the fruit that the Holy Spirit is in complete control of my life. Dahil kung hindi ka kontrolado ng banal na Espiritu, ang sabi ng kawikaan, meron taong tahimik at walang salita na akala mo'y matalino, pero wala palang alam. Hello? Kaya nga pinagsama ng Panginoon ang dalwahan sa 12 alagad at yung 70 alagad ay dalwahan, 2 by 2. At hindi niya pinagsasama para pong katulad po iyan ng positive and negative. Ang positive and negative po ay nagpo-produce ng power. So the same pole repel, but opposite pole attracts. Kaya nga po, hindi ako pwedeng magkaanak sa kapwa ko lalaki. Hello? Kaya binigyan ako ng isang alita and he is opposite sex from me. Kaya we attracted one another. Hindi dahil sa siya maganda at hindi dahil sa ako'y guwapo, kundi ang Diyos ang nag-set up sa amin para kami magtagpo sapagkat siya ang aking ribs na nawawala. Kaya nung magkita kami, kasalagad. Bakit? Kasya siya doon sa aking tadyang. Hello? Nakakuha niyo po, napakaganda po ng buhay. Amen? Kaya mag-asawa ka na. For I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. Ang kagandahan po ng pag-aasawa, mararanasan mong magalit kahit mabait ka nung ikay dalaga. Yan po siya. Ang sabi niya, hindi ko maintindihan bakit ako magagalitin nung mapangasawa kita. Ngayon po, hindi na siya magagalitin at hindi na rin ako pasabay. Dahil inayos ng Diyos na magkatugma at lapat ang aming laway. Amen? At unawain natin na iisa na kami sapagkat hindi na kami dalawa at ang nagbuklod sa amin ay ang hiwaga ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, walang mahalaga sa amin kundi ang Diyos. Nakukuha niyo po? Hindi ko ginagawang unang aking asawa dahil lalabag ako sa utos ng Panginoon. Ang naglilingkod ng higit o nagmamahal ng higit sa kanyang asawa kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kaya ako'y naging karapat-dapat dahil ang asawa ko ay naniniwala na kahit ako ay nasa gawain, hindi siya nagsiselos na baka ako ay may ibang babae. Sapagkat napagtibay ko't napatunayan sa kanya na mula nung kami ikasal, iisa lamang siya sa aking puso at buhay. Hello? Amen. Wala po akong naging relasyon kanino mang babae sapagkat inalagaan ako ng Diyos mula noon magpahanggang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen po ba? Kaya nga unawain mong mabuti, dadaloy sa iyo ang napakagandang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Laging tandaan mo, kaya gumanda ang ugali ko,
Kaya gumanda ang ugali ng aking asawa dahil sa masama naming ugali, nagsawa kami. At napagpasya namin na wala rin, lagi tayong talo, gumanda na ang ating ugali. Ngayon sa simbahan, ganun din. Ang simbahan po ay taong nagsama-samang mga imperfecto. Hindi po multo. Ano po? Imperfecto dahil bawat tao po may kanya-kanyang isip at palagay ng bawat isa siya ang tama. Pero pag lahat po ay tama, hindi po tayo tatama. Kailangang may isa lamang pong tama at yun po yung teksto. Sino ang akin sa langit kundi ikaw? At wala akong hinahangad sa lupa kundi ikaw. Kaya para po tayo maging perpekto, kailangan si Jesus ay nasa iyo at si Jesus ay nasa akin at ang banal na Espiritu ang may kontrol sa iyo at sa akin. Amen po ba? Yung ministeryong ipinagkatiwala sa akin, sa atin, hindi po kayang tustusan ito ng sweldo nating lahat. Pero dahil ang Diyos ang may kagustuhan, dahil ang Diyos ang may ibig, hindi mawawalan ito ng probisyon. Sapagkat kapag ikay masunurin, hindi titigil ang probisyon. Amen? If you be willing and obedient, you shall partake the best of the land. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo sa iyong katabi, pangunahin ba sa iyo si Jesus? Ang hinahanap mo ba ay kanyang paghahari at katwiran? Kung gayon, mangarap ka na makarating ka sa iba't ibang panig ng daigdig because our largeness is connected with the command of God. Go and make disciples of all nations. Kaya kung ang pangarap mo lamang ay ang iyong sarili, at wala kang iniisip kundi akapin mo ang iyong sarili at ang iyong buhay, me, mine, myself, magiging ka pong mayna. Ano ang mayna? Magsasalita ka ayon lamang sa idinikta at wala kang ibang salita kundi yung idinikta sa iyo. Ikaw ay mina, ikay mayna, ikay mayna, ikay ibon, ikay ibon. At kahit saan po yan ay magsasalita, ako'y ibon, ako'y ibon, ako'y ibon. Pero kapag ikaw po'y nagsanay na sa Jesucristo ang aking Panginoon, sa Jesucristo ang aking Panginoon, sa Jesucristo ang aking Panginoon, makakaranas ka po ng pagkilos ng Panginoon sapagkat siya'y nangako that I will do the fighting for you. I will bless you beyond your imagination, exceedingly abundantly above all that you can think or ask for. Kaya pinagsama ang dalawa ni Pedro at ni Juan. Si Pedro ay adelantado. Si Pedro ang lalaking gusto'y lalakad agad sa ibabaw ng tubig ng dagat. Pero si Juan, siya'y mananalangin bago gumawa. Kaya yung dalawa ay mabagal sa kanilang pupuntahan. At nag-iinggitan pa yung dalawa dahil dalawang ugali at isip ang nagbabanggaan. Si Juan, mananalangin ako. Si Pedro, halika na! Kaya pareho silang pinili ng Diyos sa magkaibang kaparaanan. Si Pedro ang pinili ng Diyos na magsimula sa pagtatayo ng simbahan. At si Pedro ay ipinako ng pabaliktad. At si Juan, niluto sa kawa ng kumukulong langis. At laking gulat ng mga nagprito sa kanya. Hindi siya nalapnos, hindi siya napaso, hindi siya naluto ng kumukulong langis. At dahil may batas ang Roma na ang hatol na kamatayan ay naihatol na at hindi siya namatay ng kumukulong langis, kaya siya itinapon sa Patmos Island. Laging tandaan po natin, ang Diyos ang masusunod, hindi po tayo. At kaya po napagtiisan niya ang lahat ng ganong hirap dahil siya'y nabubuhay na wala siyang ibang hinahangad kundi ang Diyos sa langit at wala siyang hangarin sa lupa kundi ang Diyos. At siya ay itinapon sa Patmos Island na kung titingnan natin ang kasaysayan, puro bato yun, walang puno, walang tubig, at ang layon ay mamatay siya sa pagkabaliw.
Kaya kung titingnan po natin ang Book of Revelation, ito po ay kapahayagan na parang baliw siya sapagkat ang daming nakikita niya. Hindi po dahil sa siya ay uhaw, hindi po dahil sa siya nag-iisa doon sa Patmos Island. Dahil po kusang inilagay siya ng Diyos sa isolation. Para ang Diyos ay makapangusap ng huling kapahayagan para sa huling panahon ng daigdig. At kailangan niya ang isang lalaking katulad ni Juan na sigurista. Kaya siya ang inihuli para ibigay ang Book of Revelation. Kaya nga po nais kong inyong lakaran ang katotohanan na ikaw ay walang mimithiin kundi ang Diyos doon sa langit at wala kang hangarin sa lupa kundi ang Diyos. Sino ang una sa iyo? At ano ang una sa iyo? Sa aking buhay, ang una ay si Jesucristo at siya ang buhay kong patutuo at siya ang aking saksi. At sa aking buhay, ang ibig ko ay ang kanyang paghahari at ang kanyang katuwiran. At kapag napuspos ka ng kapuspusan ng katotohanan ito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang kinababaliwan ng mga taga-sanlibutan ay idaragdag sa iyo, bahay, sasakyan, pera, lahat ng kayaman ay idaragdag sa iyo sapagkat puspos ka ng kapangyarihan ng Diyos, sapagkat puspos ka ng salita ng Diyos. At ang sabi ng Numbers 14:28, ginawa ko ang lahat ng narinig kong iyong sinasabi. Kaya huwag kang magsasalita ng negatibo. Sabihin mo, ngayon ako'y pagpapalain ng Diyos. Ang narinig ko ay aking gagawin. Sabihin mo, ako'y pinagaling ng Diyos. Yung sinabi mo ay gagawin ng Diyos. As I heard you speak, then I will do it. Amen po ba? And death and life is in the power of your tongue. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng iyong dila. Pag sinabi mong ako'y pinagpala, pinapatay mo ang kahirapan sa iyong buhay. Amen? Pag sinabi mong ika'y magaling at malusog, pinapatay mo ang mga mikrobyo ng sakit sa iyong katawan. Buhay para sa iyong katawan, kamatayan para sa mga pulgas at sa mga bacteria at virus of germs. Kaya nga po, magsanay po tayo na pagkagising sa umaga, you are awesome in this place. Huwag ka pong hihingi. Sabihin mo, I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. At ikaw ang makakaranas ng kaginhawahan. At sa panahon ng iyong pagdaan sa mga pagsubok, the fruit of the Spirit will mightily flow and be manifest. And you will exclaim on top of your voice, God is good all the time. Bow down your head and let us pray. Ama, salamat sa aming karukhaan at kahinaan na nagdala sa amin, nagbunsod para iasa ang lahat-lahat ay sa iyo. At heto kami, masagana, maunlad, malakas, malusog. Dahil pinalitan mo ang aming kahinaan ng iyong kalakasan. Pinalitan mo ng kalusugan ang pagod naming katawan. Pinalitan mo ang mga hindi mabuting bagay sa amin ng lahat ng mabuting bagay. Kaya maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay sumigaw ng Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. So, ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala na yung gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na bang uri ng sakit o karamdaman yan? May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg?
Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Hangad mo ba na magkaroon ng 24 hours, 7 days a week na Christian television program? Ito na ang iyong pagkakataon. Sa iyong kaloob na 7,000 pesos, kayo ay aming kakabitan ng satellite dish at box receiver na magdadala at maihahatid sa inyo ang walang humpay at walang tigil na mga Kristiyanong programa na makakapagpala sa inyong mga buhay. At para po sa mga detalye, tumawag o mag-text lamang sa mga numero na nakikita nyo sa ating mga screen at maranasan ninyo ang tuloy-tuloy na biyaya ng ating Panginoon. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.